Hi, good morning to everyone. Welcome to Berean Room Live today again. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at napagdesisyonan natin mga alas 8 na tayo mag-umpisa para habang yun iba yung nag-aalmusal at ginagampanan ng kanilang mga tungkulin, pwede makapakinig ng salita ng Diyos. Our topic for today is eternal security. Can salvation be lost? Ang ibig sabihin sa Tagalog, eternal security, walang hanggang kaligtasan. Pwede ba mawala ang kaligtasan? So yan po ang ating pag-uusapan. Nasa letter E na po tayo. Letter E, lesson sa ating Berean Room Live. Bago tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. Dakilang Diyos Ama, pagpalain nyo ang aming pag-aaral, ang inyong salita na aming matatalakay. Ito po ay maging karagdagang kalakasang espiritual at mas makilala namin, maranasan namin ang mga katangian mo, ang dakilang biyaya mo patungkol sa walang hanggang kaligtasan. Sa ngalan ni Jesus, Amen, Amen. So sa umaga pong ito, eternal security, walang hanggang kaligtasan, security from the definition of words itself. Ito'y tumutukoy sa kaligtasan ng Diyos na ginagawa sa sangkatauhan. Bakit ang tao kailangan maligtas? Sapagkat tayo dahil makasalanan, nahahatulan tayong maparusahan. At hindi lamang po ang parusa ay dito lamang sa mundo. Merong pangalawang kamatayan nagbabadya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So dito sa mundo, sa physical na ginagalawan natin, pagka naligtas ka sa kapahamakan, masarap sa pakiramdam, masaya yung wala ka sa kapahamakan. Higit lalo yung kaluluwa natin nangangailangan ng kaligtasan. Kasi darating ang panahon na tayo hahatulan ng Diyos na ibubulit sa dagat-dagatang apoy dahil sa kasalanan. So salvation, kaligtasan, maiwawala ba yan? Ito po yung mga karaniwang tanong. Yes, alam natin, sapat ng sumampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus, maliligtas ka. Hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa upang huwag kang magmalaki, huwag kang magmayabang. It is true faith. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Dakilang regalo, biyaya ng Diyos pinagkakaloob. Ngayon, kung natanggap mo ang kaligtasan, buhay na walang hanggan sa iyong kaluluwa, pwede pa bang mawala yan? Ano ba ang tinuturo ng Biblia patungkol sa kaligtasan kung ito ba ay pwede pang mawala? Kasi laganap ngayon yung mga nagtuturong mga ngaral na nawawala ang kanilang kaligtasan. At yung iba talaga masaklap pa nangangaral ng kaligtasan pero wala pa silang kaligtasan. Hindi nila natitiyak ang pagtungo sa kalangitan at hindi nila natitiyak ang kapatawaran sa kanila ng Diyos. Pero sa Biblia, mapalad tayo dahil sa Roma 8:1, ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sa John 3:18, ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Sa oras pong ito, unang puntos para malaman natin kung mawawala ba ang kaligtasan o hindi. Number 1, the sonship of God. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Kristo Jesus, ikaw ay binibigyang karapatan maging anak ng Diyos. At sa Biblia, kung ikaw ay anak, ay tagapagmana nga, tagapagmana ng Diyos. At dahil ikaw ay anak, hindi na mawawala pa ang pagiging anak mo na tinubos ng banal na dugo ng Panginoong Kristo Jesus. Yun iba magsasabi, ba't si Adan tinawag na anak ng Diyos pero nagkasala, napahamak? Ang tanong, hindi ba naligtas? Di ba naligtas naman si Adan? Paano naman yung mga anghel? Sabi ng mga ibang nasa pananampalataya, tinukoy silang sons of God. Ba't naman yun iba? Nahatulan na sa Genesis chapter 6. At tinutukoy po natin na you became the sons of God. Ito yung tinubos na anak ng Diyos. Na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ina-apply sa iyo ang sakripisyong dugo ng Panginoong Kristo Jesus na ang pagiging anak natin ay dahil sa Panginoong Kristo Jesus. Hindi sa anak sa pagkalika, kundi tinubos na anak ng Diyos. Dahil sumampalataya. John 1:12,
gaya ng marami na nagsitanggap sa Kanya sa kanilang pinagkakalobang karapatan maging mga anak ng Diyos. Ngayon, kakaiba ang pagiging anak natin dahil pinagtibay ng sakripisyo ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus. Hindi po kagaya ng pagkaunawa ng iba sa pagiging anak ni Adan at ng mga anghel. Ano po? Ang pagiging anak natin ay tinubos na anak ng Diyos. So tayo na ipapanumbalik sa Kanya na ipagkakasundo at wala nang pagkakataon na tayo mahihiwalay pa, mapuputol ang relasyon dahil sa dugo ng Panginoong Kristo Jesus. Pangalawa, the sealing of the Holy Spirit. Hindi na mawawala ang kaligtasan ng tunay na tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat sinelyuhan na ng banal na Espiritu. Ito po ay tinatakan na ikaw ay pagkaari hanggang sa kalubusan ng iyong kaligtasan balang araw, malulubos natin sa kalangitan. Ligtas na tayo ang ating kaluluwa sa hatol ng impyerno. At ikaw ngayon ay tinatakan ng pag-aari ng Diyos at ibig sabihin, ginagarantiya, you will be preserved and stamped for security. Yun po ang ibig sabihin ng sealed or spragiso sa Greek. So, mapangahawakan mo, kung tunay mong tinanggap ang Panginoong Kristo Jesus, tinatakan ka ng banal na Espiritu at hindi ka na kailanman mapapahamak pa. You will stamp for security. Natatakan ka sa kaligtasan. Ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Ano? Hindi na hayaang maparusahan ng Diyos ang kanyang tinubos na anak at ang kanyang pag-aari. Natatakan ng kanyang selyo na banal na Espiritu. So number 1, sonship of God. Naging anak ka ng Diyos. Ang anak ay mananahan magpakailanman sa bahay ng Diyos. At ang anak, tagapagmana ng kalangitan. Unang Pedro 4:5, sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, walang bahid, na inilaan sa langit para sa iyo. So bilang anak ng Diyos, hindi na tayo alipin kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana nga. Kaya tinitiyak ng Diyos ang pagtungo natin ng kalangitan. Pangatlo, the sure eternal life that given to us. Sure eternal life, siguradong buhay na walang hanggan ang pinagkakaloob sa ating kaluluwa. So, ito po'y sigurado, tiniyak ni Kristo na sinabi niya, sino mang sumampalataya sa akin ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung bang hindi mapapahamak, tiyak ba si Kristo roon na sinasabi niya? Yes, tiyak si Kristo. At alam natin, mapangahawakan natin si Kristo Jesus sapagkat siya'y tapat at totoo. Totoo siya nung sinasabi niya na sino man sa kanya sumampalataya hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya praise the Lord, ito po nangangaral sa inyo, naranasan ang sure eternal life sapagkat sa Biblia ito'y tiniyak ni Kristo. Ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang alam ninyo na kayo'y sumasampalataya sa buktong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. At dahil tayo may buhay na walang hanggan, mapuputol pa kaya yung buhay na yon? Kasi nga walang hanggan? Siyempre po hindi na. Kasi nga ito'y walang hanggan. May buhay ka na physically. May hangganan nga lang, kaya pwede kang mamatay physically sa mundong ibabaw, maaksidente, mabiktima ng masasamang tao, kumain ng bawal. Pero ang maganda, yung kaluluwa mo, panloob mo pagkatao na sumasampalataya kay Kristo Jesus, nakatatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya nga wala nang anumang hatol. Kaya nga meron na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang sarap mabuhay na tiyak mo, na alam mo, balang araw, tutungo ka sa kalangitan. At ngayon narito pa tayo sa mundo upang magamit pa ng Diyos sa kanyang misyon, maging kasangkapan ng Panginoong Diyos sa kanyang layunin na ang mga tao ay maligtas. Sa Acts chapter 17 verse 30, mahabang panahon ang pinalipas ng Diyos sa hindi pagkilala ng tao sa Kanya. Ngunit ngayon ipinag-uutos na mangagsisi sila sa lahat ng dako at sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Ano po? Sa unang Pedro, hindi mapagpahinuhod ang Diyos sa kanyang pangako na gaya ng sinasabi ng iba, kundi siya ay mapagpahinuhod. Hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi magsipagsisi. Ano po yun? Baguhin mo ang iyong kaisipan na dating hindi lubusan ng pagsampalataya mo kay Kristo Jesus.
Akala mo kailangan mo pandagdagan ng mga gawa mo sa pamagitan ng reliyon o sakramento ang pagiging ligtas, pero ngayon talikdan mo ang maling paniniwala na yan. Harapin, tanggapin mo ang Panginoong Kristo Jesus. Sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man, maging sino ka man, hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Kristo Jesus. So malino na po yan, siya lamang ang daan tungo sa kalangitan, siya ang katotohanan magpapalaya sa iyo, at siya po ang buhay. Kaya meron kang buhay na walang hanggan, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan. So tatlong bagay para maintindihan natin, hindi na mawawala ang kaligtasang tinanggap mo sa Panginoong Kristo Jesus. Ang Diyos ang nagligtas, therefore hindi ka na mapapahamak pa ayon sa kanyang salita. Roma 8:35 pababa. May makakapaghiwalay pa ba sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan? Kasi John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. May makakapaghiwalay pa ba sa pag-ibig ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa mga sumasampalataya sa Kanya? Sabi po ng Biblia, neither death nor life nor any other creature, kagaya mo, creature ka po. Pwede mo bang ihiwalay ang sarili mo sa kaligtasang dulot ng pag-ibig ng Diyos na natanggap mo? Hindi po. Sabi dito, shoutout po kay Bro Checos. Pero Brad, pwedeng iwawala ang kaligtasan. Okay, ganito. Una, kapag wala ka pang kaligtasan, anong iwawala mo? Sa mga wala pang kaligtasan sa kanilang kaluluwa, hindi pa lubos ang pagsampalataya sa Panginoong Kristo Jesus, hindi pa 100% o lubusan nakatitiyak sa sakripisyo ni Kristo Jesus na ito'y sapat, wala kang iwawala kasi wala ka pang kaligtasan. Pangalawa, sa mga nakatanggap na ng buhay na walang hanggan ng kaligtasang mula sa Panginoong Diyos, hindi mo na maiwawala pa ang kaligtasan na yan. Kasi it is kept by the power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat. Basahin ko po sa inyo yung 1 Peter chapter 1 verse 5. Sabi ron, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan. Ibig sabihin, hindi tayo kailanman may pagkakataon na maiwala ang kaligtasan kasi hindi tayo ang nag-iingat kundi ang Diyos. Basahin ko po sa inyo 1 Peter chapter 1 verse 5. Sabi rito, who are kept by the power of God through faith unto salvation. Yung kaligtasan, kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat. Maiingatan ba ng Diyos ang kaligtasan na ipinagkakaloob niya sa mga sumampalataya sa Kanya? Yes na yes, makapangyarihan Diyos siya. Kung ikaw ang mag-iingat bilang tao, talagang maiwawala mo. Kaya lang hindi ganun ang kaso ng Biblia. Kasi Diyos ang gumawa ng kaligtasan, ibinibiyaya lamang, ibinibigay sa sino man. Ngayon, siya na nag-iingat ng ating kaligtasan. And ready to be revealed in the last time. Ngayon, nahahayag na sa inyo, nasa huling panahon tayo, ang tunay na kaligtasang iniingatan ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya talaga naliligtas ang tao. Sa John 10:28, and I give unto them eternal life, at binibigyan ko silang buhay na walang hanggan, and they shall never perish. Kailanman hindi sila mapapahamak. Palagay mo, anong kapahamakan tinutukoy ni Kristo Jesus? Kasi buhay na walang hanggan na binibigay niya Kapahamakan ba dito sa mundo? Yun halimbawa, maligtas ka sa pagkadapa, aksidente, o kapahamakan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Meron na pong keyword sa inyo kasi buhay na walang hanggan ang binibigay niya, natural. Ang walang hanggang kamatayan sa dagat-dagatang apoy, yun yung kailan may hindi ka na mapapahamak sa walang hanggang kamatayan, pangalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. At sabi ron, ni maagaw sila sa aking mga kamay. Ang Panginoong Kristo Jesus, siya na nag-iingat sa atin. Iniingatan niya tayo sa ating kaligtasan. Kaya naman ang sarap mabuhay na alam mo ang katotohanan na ang kaligtasang natanggap natin na biyaya mula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating sinampalatayanan ay hindi na mawawala pa. At yan ay magpakailanman. Sa 28, hindi ka lang ang anak ang nag-iingat sa iyo Hawak na ng anak ang buhay mo, hindi ka na mapapahamak, never shall perish daw
totoo naman si Kristo, dapat siyang paniwalaan. Sa 29, sabi roon, my Father, which, basahin ko na lamang nabubul minsan yung Tagalog-English sa akin. Sabi rito, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's. Aba kapatid, ang sarap ng lagay mo. Dahil sumampalataya ka kay Kristo, hawak na ng Panginoong Hesus ang buhay mo, at hawak ka pa ng Ama. Palagay mo, mawawala ka pa kaya? Mapapahamak ka pa ba kaya? Na ang nag-iingat na sa iyo, ang Diyos Ama, Anak, at kasama ng Espiritu, sapagkat tinatatakan ka? Sa Ephesians 1:13, in whom ye also trusted after ye heard, receive the word of truth, the Holy Ghost, ye were sealed by the Holy Spirit of promise. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog, na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya. Ang sarap immediately. Mula nang kayo'y nagsisampalataya, hindi po yan yung mula nang mabautismoan, o mabinyagan, o mawisikan, o mabuhos-buhusan ng bunbunan. Hindi ho ganun. Mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y sinelyuhan ng banal na spiritong ipinangako na siyang patutuon ng ating mana, the earnest of our inheritance. May katunayan, mamanahin. Saan daw yung mana na yon? Sa kalangitan, walang dungis, walang bahid, tinilaan sa langit para sa atin. Amen? So, yun po yung ating kasagutan. Hindi natin pwedeng iwala ang kaligtasan na ang Diyos ang may hawak, na ang Diyos ang gumagawa sa atin, na ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Kaya nga, kaligtasang walang hanggan. Hindi tayo ang nagligtas sa ating mga sarili, kundi ang Diyos. At kapag ang Diyos ang nagligtas, ito'y pang walang hanggang kaligtasan. Paano mapapahamak ka pa sa kaligtasan ng Diyos? Wala nang puang ang kapahamakan ng kaluluwa mo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero, kung hindi mo lubusan tinatanggap ang Panginoong Kristo Jesus, nasa kapahamakan ka pa. Wala ka pang maiwawalang kaligtasan na sinasabi. So, yes, meron kang kaalaman patungkol sa Biblia, patungkol sa Panginoong Jesus, pero maliban na lamang na buong puso kang sumasampalataya sa Kanya, na pinapapasok mo siya sa iyong buhay, tinatanggap mo siya bilang Panginoon Diyos sa tagapagligtas, parang tinapay ng buhay na tanggapin mo, at yan ay pang magpakailanman na. Hindi po linggo-linggo yan sa pamagitan ng hostya. Ito po'y halimbawa na pag kumain ka o tinanggap mo ang Panginoong Hesus, yan ay kailanman, hindi ka na mamamatay kailanman. Kasi buhay na walang hanggan ang binibigay. Siya ang tinapay ng buhay mula sa kalangitan. Tanggapin mo, sampalatayanan mo. Meron kang buhay na walang hanggan, kailanman hindi mapapahamak. So number 1, ang pagiging anak ng Diyos, yan po ay patotoo na kailanman, hindi tayo parurusahan na hatulang mapahamak pa sa dagat-dagatang apoy. At dahil anak, tagapagmana, at ang anak ay mananahan sa bahay ng Ama. Pangalawa, ang sealing of the Holy Spirit, tinatakan tayo Tatak ng pag-aari na tayo sa Kanya. At lahat ng tinatakan niya hanggang sa araw ng pagkatubos, malulubos mo ang pagiging ligtas. Pangatlo, ang ating pong sure eternal life, kasi sure si Kristo. Sabi sa ibang salin na magandang balita Biblia sa Roma 5:9 hanggang 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit inaaring kaibigan, kaya tiyak na maliligtas tayo dahil sa pagiging buhay ng Panginoong Kristo Jesus. So, ang sarap po maintindihan na meron tayong kaligtasang hindi na maiwawala pa, sapagkat Diyos ang nag-iingat at tayo po ay sa Kanyang kapangyarihan iniingatan, at sa Kanyang pag-iingat handa na ngayong maipahayag ang kaligtasan na ito sa sanlibutan. Kaya meron pong ganitong pangangaral para malaman ninyo na sino mang tunay na sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan at tiyak na maliligtas. Basahin ko po sa inyo yung ibang mga talata. Ito, Roma 5:9, MBBTAG version. Sabi rito, yamang sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Amen?
So, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Roma 5:10, sapagkat kung noon nga'y kaaway tayo ng Diyos, ay ipinagkasundo tayo sa Kanya sa pamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, Panginoong Kristo Jesus. Lalo na ngayong ipinagkasundo na tayo sa Diyos, tiyak na maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. Tiyak po ang kaligtasan natin at hindi na yan maiwawala pa. Walang po ang sa Biblia ipinahayag na mawawala mo pa ang kaligtasan mo kung ikaw bilang tinubos na anak ng Diyos ay nakatanggap na nito. Ano po? So, nawa, naging malinaw po yan sa inyo at napakasarap mabuhay. Hebrews 7:22. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Tinanggap mo ang Panginoong Kristo Jesus, siya ang katiyakan ng mas mabuting tipan. Hebrews 10:19, mga kapatid, yamang tayo nga ay mayroong katiyakan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, makakapasok na tayo sa kabanal-banalang dako. Yan po sa kalangitan, sa presensya ng Ama. Ano po? So, nawa, nakatulong po sa inyo ang konting pag-aaral natin. Ngayon, kung ligtas na tayo, tinanggap natin ang Panginoong Kristo Jesus at hindi na mawawala ang ating kaligtasan, abay, ang sarap maglingkod ng masigasig sa Panginoon Diyos at maging daluyan ka ng biyaya ng pagpapala na marami pang tao ang makaunawa ng katiyakan ng kaligtasan, eternal security. Ano pat hindi ka na matatakot, hindi ka na mahahanay sa Revelations 21:8, but the fearful, the unbelieving, and the abominable, and the warmongers, and the sorcerers, and the adulterers, and all liars, and the idolaters shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Hindi ka na mabibilang sa matatakutin kasi panatag ka na. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kung tunay mong tinanggap ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya sa umagang ito, marami pong salamat sa inyo. Good morning, Bro Charlie Suniga, Brother Jake, shoutout sa inyo. Good morning, Papa Leonard Condino. Good morning, salamat, Bro Checos. Good morning, Bro Nel Alabata at sa iba pa. So, salamat sa participation. Kung meron kayong katanungan, maganda po yan para matalakay. Tama, Hindi lamang tayo, spoon feeding. So, masiyasat din, So, tinutulungan ko rin kayo mapag-isipan yung ibinabahagi natin na katotohanan ng salita ng Diyos. The truth shall make you free. And ye shall know the truth. Pag kilalang kilala mo ang Panginoong Kristo Jesus, talagang bilib na bilib ka sa Kanya. At may liligtas niya tayo, ang sinabi niya, panatag ka. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya naman, sa Ephesians 2:10, we are created in the image of His Son unto good works. Sumasagana ang tunay na kay Kristo sa mabubuting gawa. Hindi totoo kung ligtas hindi na gumagawa ng mabuti. Hindi na raw kailangan ng mga once saved always saved ang mabuting gawa. Yes, para ka maligtas, pero kailangan bilang patotoo ng kaligtasan mo, kailangan sa pagbubunga, kailangan sa pagsunod ang mabubuting gawa. At para kapag palain ng Diyos maranasan mo, kailangan na mabuting gawa upang magliwanag ang liwanag na nasa atin ang Panginoong Kristo Jesus. Kasi yun ang purpose din, kaya tayo naligtas para gawin lakaran ang inihanda ng Diyos na mabubuting gawa. Kaya nga hindi tayo mayayabang kasi biyaya ng ngalan ng Diyos na maligtas tayo. Pagpapasalamat na lamang na makagawa tayo ng kabutihan at hinahayaan natin Diyos ang gumawa sa buhay natin ng mga kamanghamanghang mabubuting gawain. Sa Philippians chapter 2, di ba? It is both God to will and to do His pleasure. It is God which worketh in us. Kaya mo lamang naggumawa ang Diyos sa ating buhay. So marami pong salamat sa inyo. God bless you. Sumayin nyo ang kapayapaan ng Diyos, ang biyaya ng Ama, pag-ibig ng Panginoong Kristo Jesus, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu. God bless po sa bawat isa. Hanggang sa muli.